Nag-upgrade na kami ng bed frame ngayon mga kasambahay. Sobrang tibay at napakaganda. May headboard na din siya. Ito yung pinangarap ko. At wala pa siyang kahirap-hirap buuhin. Napakabilis lang po dahil hindi po halo-halo yung screw niya. Magkakasama na din sa isang plastic. Tapos yung mga katawan naman niya, ayan, magkakasama din sa tali at lang lalong kinagandahan dito at mapapabilis yung pagbuo niyo. Kasi lahat po yan may letter. Kumbaga parang coding sila, hindi kayo malilito kung ano yung susunod yung gagawin. Kaya kung ikaw lang ang bubuo nito, nakatulad kong nana, nawala yung asawa mo, kayang-kaya mo to. Yung mga accessories niya, tapos meron na rin siyang kasamang manual. At ang pinakaunang gagawin mo pala dito ay yung headboard. At yung screw mo naman ay letter Y. Tagi-ilang peraso nga lang po yan, kaya kakaunti lang yung gagamitan natin dito ng screw. So pagkatapos nga, ito naman pinaka-design, isusuksok nyo na lang po yan, tapos lalagyan din ng screw. Kung natatandaan nyo yung plane natin na bed frame noon, puro screw yun. Kaya matagal din namin nabuo yun ni Don Beno. Pero ito, ayan, di ba, napakabilis lang ng headboard. Grabe yan palang nakikita ko, kinikilig na ako. Ang ganda at ang laki. Sunod naman, itong O tsaka Z yung gagamitin na screw. Ito na yung pinakakatawan. Ang galing nga kasi bubukahin mo na lang. Tapos sa magkabilaan, dulo, dun nyo lang siya lalagyan ng screw. Kaya talagang napaka-less hassle. Halos lahat po ng katawan ay ganyan, ditiklop, tapos dibuka. O, diba? O, diba? Ang galing. Tapos ito naman yung pinakapaa. At ang screw na gagamitin ay letter L. Dalawa nga lang po yan, kaya magkabilaan lang yun lalagyan nyo. O, lagyan nyo ng screw ha. Ito namang last ay yung pinaka-frame na nga. O, diba? Ganyan lang kabilis mga kasambahay. Kahit ikaw, kayang-kaya mo tong gawin. Pagkatapos, ito namang nasa pinakagitna. At ganito nga pala yung screw na ginagamit. Makapal kaya alam mong matibay. At saka sa dami ng paa niyan, hindi yan basta-basta masisira. So pagkatapos nga, ito namang mga pangsahig. Ito ay hindi mo na kailangan ng screw. Talagang ipapatong mo na lang talaga siya. Kasi may mga bracket na siya nasasalo sa kanya. Ganyan lang yung paglalagay. O diba, ang bilis nga lang pong matapos to ni Don Beno. O tapos sasabihin nyo, ang ninipis ng mga baka. Ay naku mga kasambay, wag nyong maliitin yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano yung katibay. So ganyan yung kabuang itsura niya. Diba, ang dami niyang paa. At ang pinakalas nga palang inilagay dito ni Don Beno, etong nasa headboard. At ito na mga kasambahay, tingnan nyo naman, inaapakan ko. Mismong pinakasahig, hindi yung katawan ha. Inalog-alog ko pa talaga yung sarili ko dyan para makita nyo. So syempre, pagkatapos ito na ang final, lalagyan na natin ng kutsyon. Queen size naman tong foam mattress natin, pero tingnan nyo, malaki pa talaga yung bed frame natin ng konti. At yan nga po, pinatungan pa namin ng isa kasi dalawa naman yung queen size dito sa bahay. At tamang-tama lang po yung taas ng ating bed frame. Ay lang yan kasi hindi pantay yung sahig natin, hindi pa tayo nakakapagpatay. So ayan na, ganda. Nalagyan ko na ng cover. Baka magustuhan nyo, ilalagay ko yung link sa comment section at yan sa Yellow Basket. Nag-upgrade na kami ng bed frame ngayon mga kasambahay. Sobrang tibay at napakaganda. May headboard na din siya. Ito yung pinangarap ko. At wala pa siyang kahirap-hirap buuhin. Napakabilis lang po dahil hindi po halo-halo yung screw niya. Magkakasama na din sa isang plastic. Tapos yung mga katawan naman niya, ayan, magkakasama din sa tali at lang lalong kinagandahan dito at mapapabilis yung pagbuo niyo. Kasi lahat po yan may letter. Kumbaga parang coding sila, hindi kayo malilito kung ano yung susunod yung gagawin. Kaya kung ikaw lang ang bubuo nito, nakatulad kong nana, nawala yung asawa mo, kayang